Hello, everyone. Welcome to the first episode of Nutri Talks. I'm your host, Christine, and I'm here to bring you today the most interesting audio podcast you'll ever hear. For this week's episode, we invited a fourth-year nutritionist student to help us tackle some questions about nutrition. Let's welcome our guest. Hi everyone, I am Lori Mitimaho, 24 years old. I am nutritionist student and I am here to answer some questions. Ayon, so para sa'yo, ano ba ang nutrition? So for me, ang nutrition is all about having a healthy living lifestyle. So kapag sinabing healthy living lifestyle, hindi lang siya all about physically, kundi mentally din. And yung nutrition, kapag nutrition is yun yung mga kailangan natin pangalagaan. Tama naman, hindi porke sinabi natin healthy, physical lang. It also comes with mental and social well-being. Sa palagay mo, ikaw ba ay merong healthy living lifestyle? So for me, to be honest, before ko pasukin tong course na to, wala akong healthy living lifestyle. Until nung pinasok ko siya is nung pinasok ko yung course na to is mas naging responsible ako about sa pagkakaroon ng healthy living lifestyle. Natuto ako na mag-exercise, kumain ng sa tamang oras, and yung iba pa na kailangan mas maging responsible pagdating sa pagkakaroon ng healthy living lifestyle. Anong advantage and disadvantages ng nutrition sa'yo bilang mag-aaral? For me, yung advantage lang naman nung nutrition sa akin bilang mag-aaral is mas naging responsible ako sa sarili ko, and yung mga natututunan ko ngayon sa course ko na pagkakaroon ng healthy living lifestyle is hindi lang for me na ina-adapt ko sa sarili ko, kundi para din sa na-share ko din siya sa ibang tao. So yun yung advantage ko bilang mag-aaral. And sa disadvantage naman, so for me, maganda naman na somehow maging conscious ka sa health mo. But yung nagiging disadvantages kasi nun is kapag super conscious ka naman na minsan nagkakaroon tayo ng unhealthy diets na pwedeng ikasira ng health natin. Ay, totoo yan. Lalo na sa ibang bansa, yung mga body standards, sa sobrang gusto nila makuha yung ganong klaseng figure, no? Pinupush nila yung limit ng sarili nila just to keep up. So, gano'n nga ba kahalaga magkaroon ng maayos na nutrisyon? So for me, as a student in general, mahalaga na alam natin kung paano natin aalagaan yung health natin para in the future, hindi tayo mahihirapan or hindi tayo magkakaroon ng mga unexpected na sakit. Can you give some advice kung paano natin mapapanatili ang pagiging healthy? Advice that I can give is to take care of your bodies while you're young. Hindi ko naman sinasabi na dapat payat tayo or magkakaroon tayo ng abs. Ang point ko lang is habang bata pa tayo, ay maging healthy conscious na kayo sa katawan natin, like what I've said kanina sa naunang question. Tayo rin naman yung makikinabang sa mga ginagawa natin right now. If you eat or do unhealthy things, syempre 99% may makukuha tayong sakit. But if we start to engage on healthy things, mas malilesen yung chance na magkasakit kapag tumanda na tayo. Okay, dahil may nabanggit kang take care of your body while you're young, para sa mga teenagers na mahilig sa trends, meron bang recent trends tungkol sa nutrition o pagiging healthy that catches your attention? So, ang alam ko or naaalala kong okay at healthy na trends na connected sa nutrition natin is yung mga workout at home na pwedeng gawin without going sa actual gym. So, para sa akin, it is a good way na magkaroon o makita natin yung mga ganon kasi nagiging motivation din siya sa atin na mag-workout or maging healthy sa mga katawan natin. Kagaya na lang nung sa pandemic, most of us talagang natuto mag-workout kasi yun lang din naman yung mga pwede nating pagkaabalahan kasi hindi naman tayo pwedeng lumabas or gumala nung mga time na yon. So other than that, na-entertain niya tayo unconsciously din natin ine-enhance yung body natin physically and internally. Can we hear what types of physical activities do you enjoy to stay active? Physical activities. Ako kasi nag-enjoy ako na mag-gym, though hindi naman palagi since busy din ako sa school. But every time na may free time ako para mag-gym is nag-gym talaga ako. Para at least kahit papano is nagkakaroon pa din ako ng healthy living lifestyle at the same time. Bilang nutritionist student, anong layunin or goal mo?
Bilang nutritionist student, ang layunin or goal ko lang naman is to spread correct informations of how we take care to our body. And syempre, as a nutritionist student, ang goal ko din syempre is maging eye-opener when it comes of having a healthy living lifestyle. Oo, no, as a nutritionist who give advices to others on matters of food and nutrition, kailangan talaga healthy kayo. What inspired you to pursue a career in nutrition? Push sa akin para i-pursue tong career na nutritionist is yung family ko din. Kasi most of them is mga palaging nagiinom or palaging nagyoyosi. At dahil doon sa mga unhealthy routine na yon is nag-start or unti-unti nang nagpapakita yung mga epekto ng mga ginagawa nila. Kaya na-realize ko na maganda na pag-aralan yung nutrition kasi nga coming from a family na walang pake sa health is pwede kong ma-share sa kanila yung informations na nakukuha ko sa course na tinitake ko ngayon. Karamihan talaga ng career choice is family influence. What can you say about sa mga popular diets? Applicable ba ito sa lahat and kung paano ito dapat lutasin? May mga tama at mali din kasi and may mga applicable sa katawan mo at meron din hindi. Kaya as a nutritionist student, responsibility ko din na itama at mag-spread ng awareness about sa mga diet. At malulutas lang to kung ma-appreciate natin yung mga trabaho ng mga nutritionist kasi sila lang naman talaga yung gagabay sa'yo para magkaroon ng tama at healthy living lifestyle. Okay, so last, paano may papaliwanag ang kahalagahan ng gustong nutrisyon in simple words? Think of your future. Isipin mo kung ano yung mangyayari sa'yo kapag pinagpatuloy mo pa din yung mga ginagawa mong unhealthy lifestyle mo. And kapag hindi mo ito ina-adapt sa sarili mo, paano pa yung mga future generations mo? So that's all. Thank you for your time for letting us have you in our podcast. Do you have something to say before we end? So again, ako ulit si Lori Mitimahon, nutritionist student, and I hope na may nakuha kayong informations na pwede nyong gawin at i-share din sa ibang tao. Yun lang. Thank you. Thank you guys for listening. We appreciate it so much. See you on another episode of NutriTalks. I'm your host, Christine. And take note, although vegan diets can fulfill all the nutritional requirements that are needed to support a good health, but you can't get rid of eating meats, there's still a lot of more ways to improve your good health condition. Goodbye!